Ang swordsmanship ay ang kabuuan ng isang dinamikong ehersisyo na may layuning wakasan ang isang buhay. Sa kabilang banda, ito ay naglalaman ng matinding antas ng pakikidigmang psikolohikal sa pagtukoy ng buhay at kamatayan. Halimbawa nito ay isang likhang isip na kalaban, lumikha si Shirenei ng isang likhang isip na kalaban. Ang kalaban ay maaaring umatake sa kanya, sa walang katapusang dami ng mga paraan. Ngunit sa katotohanan, mayroon lamang 8 pangunahing paraan na maaaring gawin sa pag-atake. Kaya, sa loob ng isang buwan, sinanay ni Shirenei ang kanyang sarili sa 8 magkakaibang direksyon. At nagsanay din siya kung paano harangin ito, sinisikap ni Shirenei na magsanay kung papaano umatake ng may 8 magkakaibang pamamaraan. Hindi nagtagal, nagulat si Shirenei matapos niyang malaman na ang pag-atake ng swordsmanship ay maaaring walang katapusan tulad ng salamangka. At sa isip niya, humingi siya ng tawad sa kanyang mga magulang dahil baka hindi na niya magawang makabalik pa. Pero, wala siyang pinagsisisihan, bagamat ang landas na ito ay puno ng sanggang daan ng buhay at kamatayan, nagawa pa din niyang makakita ng isang napakagandang mundo. Dumating na ang araw ng muling paghaharap ni Ryan at Shirenei. Handang-handa na si Ryan sa pangalawang paghaharap nila ni Shirenei. At sinabi ni Ryan kay Shirenei na sila ay magsisimula na. Sa isip ni Ryan, hindi siya makapaniwala dahil nagawa daw ni Shirenei na maglabas ng napakalakas na aura sa loob lamang ng isang buwan. Naalala ni Ryan ang unang araw na nakipaglaban siya kay Shirenei. Nang panahong iyon ay nakita niyang masama ang tindig at balanse ni Shirenei. Naisip ni Ryan na hindi pa din daw siguro natututo si Shirenei ng swordsmanship. At napansin ni Ryan na kalmadong-kalmado lamang si Shirenei habang hawak ang tunay na espada sa unang pagkakataon. Kung ang taong ito ay isa ding talentado katulad ni Rai, kailangan kong manalo, sabi ni Ryan sa kanyang isip. Simula na ang laban, sumugod na si Ryan papunta sa kinatatayuan ni Shirenei hawak ang kanyang espada. Naisip ni Shirenei na pambihira ang nararamdaman niyang lakas ni Ryan. At ramdam na ramdam niya ang pag-atake ni Ryan sa kanya gamit ang kanyang spirit zone. Nang mga oras na iyon, ay nakaiwas si Shirenei sa pag-atake ni Ryan. Nagulat si Ryan dahil nakatitig lamang si Shirenei sa talim ng kanyang espada. Nasabi ni Ryan sa kanyang isip, hindi daw ba kaya natatakot si Shirenei sa kanyang espada. Sinabi ni Shirenei na hindi niya kayang lampasan ang takot ng kamatayan ng mag-isa. Gayunpaman, ang kamatayan at ang sanhi ng takot ay nasa hinaharap. Ang hinaharap ay isang ilusyon lamang na hindi pa nagaganap. Kung hindi maiisip ng isang tao ang susunod na magaganap, ito ay maaaring mangyaring tumalon sa bangin. Naisip ni Ryan na ang ipinapakitang determinasyon ni Shirenei ay hindi ito natatakot sa kamatayan at para bang kinain na ito ng kanyang emosyon. At naisip din ni Ryan na hindi din siya natatakot sa kamatayan. Sumugod muli si Ryan ng walang pag-aalinlangan. Ng mga oras na iyon, ginamit ni Shirenei ang kanyang spirit zone. Nagawa niyang makita ang direksyon ng pag-atake ni Ryan. At nagawa din niya na salagin ito ng walang kahirap-hirap. Nagulat si Ryan dahil nasalag ni Shirenei ang kanyang pag-atake. Pero kahit nasalag ito ni Shirenei, mayroong isang harang na kahit si Shirenei ay hindi kayang masira ito gamit ang isang simpleng pag-atake lamang. Patuloy na inatake ni Ryan si Shirenei. Naisip ni Shirenei na ang mga pag-atake ni Ryan ay mabilis at medyo mabigat. Nararamdaman din niya na ang bilis ng mga pag-atake ni Ryan ay nagsisimula ng lumampas sa bilis na kung saan nararamdaman niya ang landas ng espada sa synesthesia ng kanyang spirit zone. Hindi nagtagal, nagawa ni Ryan na tamaan si Shirenei sa kaliwang dibdib nito. Nang makita ni Shirenei na siya ay nasugatan, agad na sinabi niya sa kanyang isip na maaari siyang mamatay. Inatake muli ni Ryan si Shirenei gamit ang kanyang buong lakas. At sa pagkakataong iyon, nagawa ni Shirenei na ipagtanggol ang kanyang sarili laban sa pag-atake ni Ryan. Tapos sa isip niya, nasabi niya na parang may mali. Paano iyon nangyari? At walang awang ipinagpatuloy muli ni Ryan ang kanyang pag-atake kay Shirenei.
Habang nakatingin kay Shiranae, nasabi niya sa kanyang isip na parang pagod na daw si Shiranae. Sinabi ni Ryan na ang kanyang ginawa ay pamamaraan ng Ogent family swordsmanship na ginawa para sa pagsasanay ng mga dakilang espada. At hindi kakayanin ni Shiranae ang kanyang mabibigat na pag-atake, dahil ang bawat hampas ng kanyang espada ay naglalaman ng sapat na puwersa para durugin ang mga buto ni Shiranae. Dudurugin kita at wawasakin gamit ang aking buong lakas, sigaw ni Ryan kay Shiranae. Pagkatapos ay muling naglunsad ng pag-atake si Ryan kay Shiranae. Habang tinitiis ni Shiranae ang mga pag-atake ni Ryan, naisip ni Shiranae na may kakaiba sa mga pag-atake nito. Kung umatake ito paitaas pagkatapos nitong hiwain ang tiyan ni Shiranae, ay nahati na sana ang kanyang tagiliran, at sigurado na ito na ang kanyang katapusan. Nagtaka din si Shiranae dahil masyadong gumagamit si Ryan ng malalakas na enerhiya para sa kanyang mga pag-atake. At naisip din ni Shiranae na ang pag-unawa ni Ryan sa swordsmanship ay mas mababa kaysa sa inaasahan niya. Bagamat mahusay si Ryan sa paggamit ng mga kasanayan, mababaw ang kanyang pang-unawa sa paggamit nito. Kung ganon, dapat kong ibaba ang inaasahan ni Ryan na kakayanan ko sa labanan, ang nasambit ni Shiranae sa kanyang isip. Matapos magpasyang baguhin ang kanyang mga plano, umatake na si Shiranae. Habang nakatingin kay Shiranae, nagulat si Ryan, dahil naisip nito na dapat ay pagod na si Shiranae dahil sa kanyang mga pag-atake. Naisip din ni Ryan na ang mga ginawa ni Shiranae ay mga simpleng pag-atake lamang pero bakit mahirap para sa kanya na harangin ito. Nasambit ni Shiranae na bumagsak na ng malaki ang pisikal na lakas ni Ryan, kaya naman kailangan niyang panatilihin ang ritmo ng kanyang galaw para hindi masayang ang kanyang lakas. Ito ay imposible, at hindi makatwiran, hindi ito dapat mangyari, nasambit ni Ryan sa kanyang isip. Tapos naalala ni Ryan ang araw na natalo siya ng kanyang nakakatandang kapatid noong mga bata pa sila. At dahil doon sobrang sama ng loob ni Ryan, huwag kang magbiro. Ako ang magiging pinakamagaling na eskrimador sa mundo, sigaw ni Ryan. Sumugod muli si Ryan kay Shiranae, nagulat si Shiranae at nasambit niya sa kanyang isip na wala na daw ba kayang pakialam si Ryan sa kanilang laban, at sumusuko na daw ba kaya ito sa pagkapanalo para gumamit ng napakalupit na puwersa. Nag-iisip pa daw ba kaya si Ryan, at gamit ang kanyang spirit zone, laking gulat ni Shiranae nang maramdamang hindi na niya mabasa ang direksyon ng pag-atake ni Ryan kahit na dati na niya itong nagawa. Ayon kay Shiranae, ito ay marahil dahil sunod-sunod ang pag-atake ni Ryan. Napatahimik si Shiranae nang itutok ni Ryan ang espada nito sa kanya. At may biglang kumalabog, ilang sandali matapos maitutok ni Ryan ang kanyang espada kay Shiranae, ang isa sa mga espada ay tumilapon palayo sa lugar ng kanilang labanan. At sa pagkakataong iyon tumungo si Ryan dahil espada pala niya ang tumilapon. Ito ay nangangahulugang si Shiranae na ang nanalo sa labang ito. Tapos, sinubukan ni Ryan na alalahanin ang sandaling nagpapatuloy pa ang laban nila ni Shiranae. Sa wakas ay nalaman ni Ryan ang dahilan ng kanyang pagkatalo. Pinaikot ni Shiranae ang kanyang espada. Pagkatapos, sa isang iglap ay nabago ang pagkakahawak ni Ryan sa kanyang espada at lumipad ito paitaas. Habang nakatingin kay Shiranae at matapos niyang mapagtanto na nanalo ito sa kanilang laban, sinabi ni Ryan sa kanyang isip na sino ba kaya talaga itong si Shiranae. Natulala si Shiranae dahil hindi siya makapaniwala na nanalo siya sa laban nila ni Ryan. Sa mga oras na iyon, medyo nag-aalala si Shiranae sa kanyang tagumpay dahil ang kanyang kalaban ay isang maharlika, at muli na naman niyang natapakan ang dangal ni Ryan. At hindi na niya masasabi ang sunod nitong gagawin. Natalo ako, sabi ni Ryan kay Shiranae habang napakamot ito sa likod ng kanyang ulo. Natalo akong muli. At ikaw ang nanalo, at dahil natalo ako, at kapag nagpasya kang patayin ako, wala akong magagawa, mahinahong sabi pa ni Ryan kay Shiranae. Nagulat si Shiranae sa mga sinabi ni Ryan, nagbibiro ka ba? Sagot naman ni Shiranae kay Ryan. Ano? Gulat na tanong ni Ryan kay Shiranae, anong klaseng nakakatawang pahayag iyan?
Sa tingin mo ba ay may iwan akong buhay kung papatayin kita, young master? Sabi ni Shiranae kay Ryan. Hindi. Ngunit naglaban tayo nang nakataya ang ating buhay. At tinatanggap ko naman ang aking pagkatalo, sagot ni Ryan kay Shiranae. Ikaw lamang ang may gusto na itayan natin ang ating buhay sa laban na ito. Sinubukan ko lamang manalo para mabuhay, sabi muli ni Shiranae kay Ryan. Ibig kong sabihin, ang laban na ito ay isa lamang kalokohan. Dahil, sa simula pa lamang, bakit ako ang sinisisi mo sa iyong pagtatago dahil lamang sa ayaw mong magsanay, dagdag pa ni Shiranae. Sandali, hindi kita sinisisi ng dahil lamang doon. Ito ay dahil hindi mo ako pinagbigyan sa aking pabor. Kahit na unang pagkikita pa lamang natin noon, dapat naging tapat ka sa mga ganoong sitwasyon, sabi muli ni Ryan kay Shiranae. Katapatan ba kamo, akala mo ba ay naging madali para sa akin na mamili sa inyong dalawa ng iyong guro kung sino ang aking susundin? Inis na sabi ni Shiranae kay Ryan. Anong sinabi mo? May inis na sabi din ni Ryan kay Shiranae. Sinabi pa ni Shiranae na bilang miyembro ng isang kagalang-galang na pamilya, hindi dapat hayaan ni Ryan na ang isa sa kanyang mga tagapaglingkod ay mapunta sa ganoong sitwasyon. At hindi dapat tumakas si Ryan sa kanyang pagsasanay. Laking gulat ni Ryan nang marinig niya ang mga sinabi ni Shiranae sa kanya. At napahiya siya sa ipinakita niyang pag-uugali. Pagkatapos, ibinaba ni Shiranae ang kanyang katawan sa sahig at may pagbibirong sabi nito na akala niya ay mamamatay na siya. Habang nakatingin kay Shiranae, sinabi ni Ryan sa kanyang isip na kadalasan, pagkatapos ng isang tunggalian, mainit na papuri ang ibinibigay ng mga tao sa bawat isa. Pero anong nangyari dito sa isang mandirigma na lumalaban sa kanya kanina? At naisip din niya na si Shiranae ay isang matalinong tao. Pero si Shiranae ay hindi katulad ni Rai na tinatawanan lamang siya, sa halip ay hinarap siya nito ng buong lakas. Pagkatapos ng lahat ng iyon, tinanong ni Ryan si Shiranae kung ano daw ba ang pangalan nito. Ako si Shiranae, sagot nito kay Ryan habang nagpupunas ng kanyang pawis. Ako naman si Ryan Ogent, pagpapakilala ni Ryan sa kanyang sarili. Nagulat naman si Shiranae dahil sinabi ni Ryan ang kanyang buong pangalan. Iniabot ni Ryan kay Shiranae ang kanyang kamay at sinabing, pwede ba tayong maging magkaibigan? Makalipas ang isang taon, matapos ang tunggalian ni Ryan at Shiranae. Sa aklatan na pagmamay-ari ng Ogent family, matapos mong pagbukod-bukurin ang 7,028 sa 10,453 aklat, sa loob ng isang taon, maganda ang iyong ginawa. Papuri na sabi ni Temuran kay Shiranae. Maraming salamat po. Pagpapasalamat ni Shiranae para sa papuri na ibinigay sa kanya ni Temuran. Habang palabas na si Temuran ng aklatan, nasambit ni Shiranae sa kanyang isip na halos isang taon na ang lumipas, nang magsimula siyang magtrabaho sa aklatan ng Ogent family. Habang bumababa ang bilang ng mga aklat na kailangan niyang ibukod, ay mas lalo siyang nagiging kapaki-pakinabang. Bukod dito, matapos niyang magtakda ng 855 aklat ng kasaysayan bilang layunin sa pagbabasa. 200 aklat na lamang ang kanyang natitirang kailangang basahin. Nagbabasa siya ng 3 aklat sa isang araw, at sa lalong madaling panahon ay makukumpleto na niya ang kaalaman na kanyang pinapangarap. Nagawa din niyang maunawaan ang swordsmanship at nakaranas din siya ng takot. At nagpapasalamat siya dito dahil pakiramdam niya ay mas lalong tumibay ang kanyang spirit zone. Napabuntong hininga si Shiranae at sinabing, akala ko ay mamamatay na ako noon. Mabagal man sa simula, basta't hindi ako sasuko, maaabot ko ang aking mga layunin. At ang pinakamahalaga sa lahat ay nagkaroon ako ng isang kaibigan. Walang anumang maihahambing sa pagkakaroon ng bagong kaibigan. Napakarami namang aklat dito. Nababasa ba kaya ng pamilya ko ang lahat ng ito? Sabi ni Ryan habang hawak ang isang aklat. Oo naman. Ang family head at ang pangalawang pinakamatandang young master ay madalas na bumibisita dito sa aklatan, sabi ni Shiranae habang nakatungtong sa itaas ng hagdan at nag-aayos ng mga aklat sa estante.
Nagulat si Ryan dahil hindi niya akalain na nandoon pala si Shiranae malapit sa kanyang kinatatayuan. Masarap maging matalino. Ang nasambit ni Ryan, ang ibig kong sabihin, napakaraming aklat dito ang kanilang maaaring basahin, dagdag pa nito. At inihagis ni Ryan ang isa sa mga aklat, agad na pinulot ni Shiranae ang aklat na inihagis ni Ryan at sinabi nito kay Ryan na huwag mong sirain ang mga aklat kundi ako ay mamamatay. Tumawa si Ryan at sinabing, huwag kang mag-alala, paano, mas naging mahalaga ang isang aklat, kaysa sa buhay ng isang tao. Kahit sunugin mo ang aklatang ito, huwag kang mag-alala dahil poprotektahan kita, dagdag na sabi pa ni Ryan kay Shiranae. Hindi ako magagalit sa iyo ng sobra kung hindi ka magsasalita, inis na sabi ni Shiranae kay Ryan. Mas magiging ligtas ako kung wala kang ibang gagawin. Pero bakit nga ba nandito ka ngayon, paano ang iyong pagsasanay, tanong ni Shiranae kay Ryan. Tapos na ako sa aking pagsasanay, sinabi ko sa aking guro na gusto kong mag-aral ng kaunti dito sa aklatan. Relax na sagot ni Ryan kay Shiranae. Anong ginagawa mo, kung gayon ay dapat kang magmadali at mag-aral, sabi ni Shiranae kay Ryan. Habang nakataas ang kanyang mga kamay at naghihikab sinabi ni Ryan na wala siyang magawa, at siya ay nababagot. Naisip ni Shiranae na hindi lamang dahil si Ryan ay nababagot, kundi dahil ito ay isang tamad. Ayon kay Shiranae, si Ryan ay parang isang apoy na hindi makontrol kapag nagsimula na itong mag-alab. At hanggat may pagkakataon, patuloy ito mag-aalab ng paulit-ulit. Makalipas ang 10 minuto, di ba kaya ka naririto ay para mag-aral? Eh di mag-aral ka na ngayon, sabi ni Shiranae kay Ryan. Shiranae, di ba sinabi mo, gusto mong maging isang salamangkero? Kailangan mo ba talagang magbasa ng napakaraming aklat, tanong ni Ryan kay Shiranae. Oo naman, sa totoo lang, bago ako mapunta dito ay wala talaga akong pagkakataon na makapag-aral. Ngunit ngayon, na nakapagbasa na ako ng 600 aklat ng kasaysayan, ay alam ko na ang karamihan sa mga ito ngayon, sagot ni Shiranae kay Ryan. Talaga, may paghangang sabi ni Ryan kay Shiranae, kinikilabutan ako sa tuwing nakikita ko siya. Paano siya nakapagbasa ng mga aklat ng ganoong kabilis? Parehas lamang kami ng edad, pero mas matanda na siyang mag-isip kaysa sa akin, nasabi ni Ryan sa kanyang isip. Nagsimula nang magbasa ng aklat si Ryan, mukhang kawili-wili ang aklat na ito. Sabi ni Ryan habang hawak ang kanyang binabasang aklat. Ayon sa aklat na binabasa ni Shiranae, kapag ang isang eskrimador at ang isang salamangkero daw ba kaya ay naglaban, sino kaya ang mananalo sa kanila? At ayon naman sa sumulat ng aklat, upang mahanap ang sagot sa tanong na iyon, ay kinailangan niya siyasatin ang mundo. Sa pagpikit ng kanyang mga mata, ay nakikita niya ang kislap ng Artas na mountain na may 6,000 metro ang taas. Sa bundok na iyon, mayroong isang puno na kumakain ng mga ibon. Anong aklat ba naman iyang binabasa mo? Nakakabagot naman iyan, pagbibirong sabi ni Ryan kay Shiranae. Anong sinabi mo? Nakakatuwa ngang basahin ang aklat na ito. Inis na sabi naman ni Shiranae kay Ryan. Ano bang sinasabi mong nakakatuwa dito? Wala man lang kahit isang larawan ang nakalagay dito, at higit sa lahat wala man lang nakasulat na tungkol sa swordsmanship, sabi muli ni Ryan kay Shiranae. Paano mo nasasabi iyan? Eh wala ka pa namang nababasa na kahit isang pahina sa aklat na iyan, sabi muli ni Shiranae kay Ryan. Kung gayon, ayon sa sumulat ng aklat, sino sa dalawa ang nanalo? Pareho bang nabaliw ang eskrimador at ang salamangkero? Tanong ni Ryan. Malinaw naman na ang eskrimador ang nanalo, sabi naman ng isang lalaking dumating. Ito pala ay si Ryogent, biglang napatahimik sa pagtatalo si Shiranae at Ryan. Tumungo at bumati si Shiranae kay Ry, maligayang pagdating dito sa aklatan niyang master. Ano, paano mo naman nalaman iyan, kuya? Tanong ni Ryan kay Ry. Nagulat si Shiranae sa biglaang pagdating ni Ry, at naisip nito na narinig daw ba kaya ni Ry ang kanilang pinag-uusapan kanina.
At naisip din ni Shirane na hindi ito matatapos sa isang paghahagupit ng espada lamang, kung ang isang trabahador ay nakikipag-usap sa anak ng isang maharlika. Paano mo naman nasabi iyon? Sigurado ka bang hindi ka pumapanig sa eskrimador? Dahil lang sa isa ka ding eskrimador, tumetawang tanong ni Ryan kay Rai. Paano ako nakakasiguro? Hindi ko akalain na aabot ka sa ganito. Masasabi natin iyon dahil sa pagpapakita ng estado ng eskrimador at ng salamangkero sa mundong ito, sabi naman ni Rai. Ang pinag-uusapan natin ay ang tungkol sa labanan, paano naman napunta sa estado ng bawat isa, seryosong tanong ni Ryan. Pinipili mo ang iyong mga laban batay sa ranggo ng mga militar, hindi ba dapat ay ganyan ang sinasabi? Dagdag pa ni Ryan. Hoy! Ikaw! Ano sa palagay mo? Sabi ni Rai kay Shirane matapos siyang lumingon dito. Binabaliwala mo ba ako? Inis na sabi ni Ryan kay Rai. Ha? Ako? Gulat na sabi ni Shirane. Naisip ni Shirane na noong una, si Rai ay isang taong mahirap makausap ng normal. Dahil may iba siyang iniisip, mahirap para sa kanyang basahin ang mga iniisip ni Rai. At naisip din niyang magbigay ng tamang sagot, kung ang eskrimador at ang salamangkero ay parehas ang antas. Sa tingin ko, mahirap para sa isang eskrimador para manalo sa laban, dahil kung ang isang salamangkero ay papasok sa kanilang spirit zone, sagot ni Shirane sa tanong ni Rai. Ngunit kung ginamit ng eskrimador ang kanilang mahusay na pangangatawan upang lumaban, bago pa man magamit ng salamangkero ang kanilang salamangka, putol na dagdag na sabi ni Shirane. Hindi pa man tapos magsalita si Shirane, nagsalita agad si Rai, hindi, nagkakamali ka, matatalo ang salamangkero, sabi nito kay Shirane, napatahimik bigla si Shirane, naisip ni Ryan na ganyan si Rai, dahil mula pa noong mga bata pa sila, at kapag nakakahanap si Rai ng taong hindi kasiya-siya, masisiyahan itong Yurakan ang anumang mahalaga sa mga taong ito.